Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil maituturo ako sa inyo. Every year is a new opportunity. Hindi mo dapat ito baliwalain. Take a moment to look back on what you have achieved this year. May pagmamalaki mo ba lahat ng naabot at ginawa mo ngayong taon? Naging makabuluhan ba ang naging biyahe mo? Naging masama ba o maganda ang taon na ito sa iyo? Kahit ano pa man yan, we cannot change the past. We can only move forward. At sa pag-usad mo ngayong taon, kasama mong magpapaalala ang video na ito on how you can dominate in life. Ngayon, another year is coming. Ibig sabihin, it's another opportunity to get things done and get ahead in life. Kaya naman sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang 5 bagay na kailangan nyong malaman to dominate in life. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Number 1. Top priority. Priorities must be on point, otherwise you will lose the game. Ang lalaking hindi alam ang mga priority nito sa buhay, para yang tupa na naligaw sa sarili nitong kawan. He is just waiting for his defeat. Para kang nawawalang sisiw na hindi alam kung saan susuot, walang direksyon, magulo ang buhay, walang plano. Dahil sabog-sabog at hindi mo alam kung ano ba ang mga prioridad mo sa buhay. Huwag niyong tularan yan. If you want to be ahead in life, then set your priorities straight and solid. Aralin mong mabuti kung alin ang mga ilalagay mo sa pinakang tuktok at ang mga susunod dito. Dahil sa ganitong paraan, hindi ka maliligaw sa buhay. Hindi ka basta-basta madidistract dahil alam mo ang mga prioridad mo. Set your priorities straight dahil mahalaga ito kung nais mong hindi maiwan sa pag-unlad habang ang iba ay hindi alam ang gagawin at distracted ng modernong kalokohan. Ikaw, kalmadong gumagalaw lang, nice and easy. Tandaan mo, kapag hindi mo inayos ang priorities mo sa buhay, you are setting yourself up for a failure. Number 2. One goal at a time. Concentrate on one goal at a time. Your focus will lead you into your flow state. Maraming tao, lalo na pagsasapit ang bagong taon, nagseset sila ng mga New Year's resolution nila. Napakarami nilang goals na inilalagay sa sarili, kaya't ang nangyayari, ni isa walang natutupad. Sa pagdami ng goals mo, sa pagdami ng isipin mo, at dulot ng maraming iniisip, magke-create ito ng psychological stress sa iyo. Dahilan para mas tamarin ka ng gawin ng mga ito. Ang ending, naging clown ka lang. Kasi sinong niloko mo, kundi sarili mo lang. Some people likes to multitask, but multitasking is not efficient. Bagkus, ilaan mo ang full creativity and focus mo sa isang bagay at makikita mong 10 times better ang resulta nito. Ganyan na rin sa pag-abot ng goals mo. Isa-isa lang, mas magiging maganda ang flow mo kung nakapokus ang utak mo sa isa dahil minimal lang ang stress. Mas may kakayahan kang makapag-isip, mag-formulate ng strategy at gumalaw dahil iisa lang ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kung fitness man yan, finance, business, or career, do not overload yourself. One goal at a time only upang hindi mabulabog ang focus mo. It's effective and more efficient. Number 3. Plan and breakdown. When you already have your goal, planning is the next step. Karamihan ng tao, ang dami-dami nilang mag-set ng goals sa sarili. Ngunit hanggang doon na lang sila sa pag-set lang ng goals. Hindi na nila alam ang gagawin pagkatapos. Some of them are clueless kung paano nila maaabot ang goals nila. Gaya ng kapag tinanong mo sila kung anong goal nila sa buhay, karamihan sa kanila sasabihin na gusto nilang yumaman. Ang bibilis pa sumagot niyan. Ngunit kapag tinanong mo na sila kung paano nila gagawin yon, tameme na sila at hindi na nila alam ang isasagot. Ito ang problema kapag hindi ka seryoso sa mga goals mo. You see, if you want to be ahead in life,
You need to have a plan and how you're going to do it. Hindi pwedeng gusto mo lang yumaman, wala ka namang ginagawa. Hindi pwedeng gusto mo lang magpapayat, lagi ka lang naman nakahiga. Planuhin mo ang mga hakbang mo. Planuhin mo ang mga hakbang na magdadala sa'yo sa ultimate goal mo. Ano-ano iyon? Balangkasin mo. Break your goal into smaller ones. Kapag masyadong malaki ang goal mo, masyadong general, mahihirapan ka rito. Break it down and be more specific with your goals. Mas maliit at mas specific, mas madali itong ma-achieve. Number 4. Sacrifice now. Sacrifices are necessary for long-term goals. Kung hindi mo rin kayang gawin ang hindi magawa ng karamihan, di kabilang ka lang din sa kanila. Makinig ka, hindi mawawala ang sakripisyo sa buhay. It's hard to make money. It's also hard to be a poor. It's hard to build muscles. It's also hard to be physically weak. Nauunawaan mo ba? The point is, kahit ano pa man yan, may isasakripisyo at may isasakripisyo ka pa rin. Magliwaliw ka man ngayon, inom dito, inom doon. Kapag inabuso mo ang sarili mo ngayon, sisingilin ka ng panahon. Kung hindi mo kayang magsakripisyo ngayon para sa kinabukasan mo ang magiging sakripisyo. Ang mga taong ahead sa'yo sa buhay, nagsakripisyo yan ng mga luho nila. Pinili nilang magpakasakit upang may matamasa silang tunay na kaginhawahan at hindi mga meaningless pleasure lang. Makinig ka. Here is the truth about life. Tatagalogin ko na para sa inyo. Kung hindi mo kayang magsakripisyo, ibig sabihin, sinasakripisyo mo na ang sarili mo. Number 5. Work in shadow. Napansin nyo bang napakaraming tao ang mahihilig magyabang at magpasikat ngayon sa social media? Show off sila, mga false achievement na pinagyayabang nila. Post dito, post doon. Meron sila nitong needy behavior na parang gusto nilang malaman ng lahat na umaasenso sila. Para bang sinasabi nila na kainggitan nyo ko kasi umuunlad na ako. Flex dito, flex doon. Ngunit in real life, wala naman talaga. For attention lang and validation, huwag mo na silang gayahin. Hindi mo kailangang ipaalam sa mga tao kung ano ng estado ng buhay mo. At lalong-lalo na, hindi mo dapat ipaalam sa ibang tao kung ano ang mga plano, ginagawa at gagawin mong hakbang sa buhay mo. Hindi na nila kailangang malaman pa. It's none of their business. Let's go ghost mode this year at mag-focus lang sa sarili. Habang ang karamihan ay distracted, tayo nagpapalakas lang. Disappear from their radar and come back stronger, wealthier, and smarter. Kailangan ko ng full commitment nyo rito. Comment dangal at mangako ka sa sarili mo na sa taong ito, you will honor yourself. And together, let's dominate this year. Share this video and share this channel to our fellow brothers upang mas lumawak at mas dumami ang maabot ng ating kawan. Umunawa ang may pandinig hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.